Tatlong impeachment complaint na ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte matapos ihain niya ng mga miyembro ng religious sector sa Kamara dahil sa umano'y betrayal of public trust at iba pa. Pero si VP Sara tila deadma sa impeachment at nagtungo pa ngayong araw sa mga biktima ng lumubog na MV Trisha Kirsten III. Si RJ Rosalado sa ating Politico Update. Personal na kinausap ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga kaanak na mga namatayan at nawawala pang pasahero ng lumubog na Roro vessel sa karagatan ng Basilan. Pinakinggan niya ang mga hinaing ng mga kaanak, lalo na yung mga umaasang makikita pa rin ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay VP Sara, halos pare-pareho ang hinaing ng mga kaanak. Una, hiniling ng mga pamilya na magsagawa din ng hiwalay na investigasyon ang NBI. Pangalawa ay ang kawalan ng impormasyon sa search and retrieval operation ng Philippine Coast Guard. At pangatlo ay ang sistema sa pagkilala sa mga na-recover na katawan. Ang gagawin namin is magsusulat kami ng official endorsement para po merong written record ng galaw ng Office of the Vice President. Tapos isasabit po namin yon sa National Bureau of Investigation. At yung aming opisyal galing sa Office of the Vice President makikipag-usap sa opisyal sa National Bureau of Investigation. At bibigyan namin ng update yung mga biktima kung ano nang nangyari. Kung oo ba ang NBI o hindi pa sila doon sa pakiusap ng mga biktima na magbukas din sila ng kanilang investigation para lumabas yung totoong nangyari ng araw na yun. Isa ang asawa ni Mersa Sahadi sa mga nawawala pa ring pasahero ng barko. Ayon sa kanya, nakukulangan siya sa effort ng Philippine Coast Guard sa paghahanap sa mga nawawala pang pasahero. Buhay man o patay, ang importante para kay Mersa ay mahanap ang kanyang asawa na isang public school principal sa Sulu. Meron information na binibigay at nila-live nila pero hindi naman namin masiguro kung pinasok ba talaga nila yung yung nasa loob ba o sa gilid-gilid ba lang ba sila naganap. Hindi na po natin alam yun hindi pa naman po tayo nakapunta doon, di ba? Yung sa atin lang po ito, tumitingin lang po tayo sa kanila. 'Di ba? Nakikita lang po natin sa video nila. Hindi naman natin alam nung napasok na ba nila sa loob. Tapos ilang araw na po sila nagda-dive, wala pa rin nakukuha na bangkay except yung dalawa lang. Umaasa pa rin ang ilang mga kaanak na makikita nilang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay kahit humigit 2 linggo na nang lumubog ang MV Trisha Kirsten III. Gaya ni Jornalyn Manihas na hindi pa rin nawawalan ng pag-asa na makikitang ligtas ang kanyang brother-in-law. Yung reality parang itinatago namin na lang kahit alam namin baka isa sa mga family members namin nandun sa loob. Pero masakit yung tanggapin, sir. Pero still, we always comfort ourselves just because umaasa kami na isa sa family member namin tumalik. Binisita din ni Vice Presidente sa Hulosulu ang ilang mga kaanak na mga nasawi at nawawala pa ring pasahero ng lumubog na barko. Nagbigay ang kanyang opisina ng relief at cash assistance sa mga pamilya at pasahero ng Roro vessel. Nakwento din ng Vice Presidente kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyari sa lumubog na barko sa kanyang huling pagbisita sa The Hague, Netherlands. At ang nais raw iparating na mensahe ng dating Pangulo sa mga pamilya na mga nawalan ng mahal sa buhay ay tanggapin na lang ang nangyari dahil ito raw ay destiny. Sa akin niya doon ay destiny o tanggapin kung ano yung mangyayari. Noong nangyari yung aksidente, nagsabi ako sa kanya na kailangan ko putulin yung pagbisita ko sa iyo dito. Dahil kailangan ko umuwi, masyadong madami, sabi ko sa kanya, masyadong madami yung nagluluksa. Sa ngayon, umaabot na sa 45 ang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng Roro vessel at humigit 30 pa ang nawawala. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.